nagbigay pa yung tulot sa'yo. Nahawakan na laylay ng damit ko. Gusto ko lang ng konting pagkain. Namumusa yung pagkainan. Sa pagkainan ko? Gusto mo ba akong maging manlimahid na kagaya mo? At magkasakit na katulad mo? Nabalitaan mo ba? Ako, ang balita ko eh, maganda ba? Pinasok niya yung aking tahe. Oo. Kaya, ano na makakuha siya ng always doon. Okay, out. Gusto mo ba? Papatalo ba tayo? Siyempre. Umali. Ay, siyempre, di ba? Bagay na bagay yan sa ating party, di ba? Ang ganda yan. Oo, ang ganda. Kaya susunod pa rin, mag-ano tayo Kailangan, pag nag-chat ako, sabi ka agad. Paano tayo dyan? Okay, pare. Maganda na Maris ngayon. Mayaman si Maris. Hindi ako may Mahirap na rin, kaya kailangan na Kailangan talaga. talagang hindi basta-basta yung natin, talagang kasama ingat sa ating Tama yun. Ingatan natin ating katawan dahil yan ang ating kalusugan. Ay, ang ganda yung mayaman na lalaki. welcome. Ito natin. Ako, lagi po walang mayaman na. Ano po yung mga? Ang ganda naman. Ang siyang sa amin. At saka... Ano ba naman yung mga maibahagi niyo sa amin? May isang mayamang tao na nakasuot ng mamahaling damit na kulay ube at pinong linen. At araw-araw, siya'y namumuhay sa karangyaan. Sa labas ng kanyang pintuan, may isang pulube na nagngangalang Lazaro na puno ng sugat. Si Lazaro ay nakahiga at naghihintay ng mga mumu mula sa hapag ng mayamang tao. Pati mga aso ay dumidila sa kanyang mga sugat. Dumating ang pagkakataon. Ang mayamang lalaki ay nagkaroon ng malubhang karamdaman at hindi na kayang pagalingin ng mga manggagamot ang kanyang sakit. At si Lazaro naman ay lubhang hirap na sa kanyang nararamdamang sakit dahil na rin sa mga natamo niyang sugat at gutom na kanyang sinapit. At nangyari nga, sila ay sabay na binawian ng buhay.
Diyos. Maligayang pagdating. Abraham, Oo, ako nga. paraiso, Oo! Oo, paraiso! Pinagandaan ka namin ang tingin at pagpapalagal sa iyong pagdating. Halika na sa paraiso. Amang Abraham! Kahabagan mo ko! Suguin mo si Lazaro upang isausaw ang dulo na kanyang daliri sa tubig. Ito ay upang mapalamig ang aking dila, sapagkat ako'y lubhang nagdurusa sa apoy na ito. Anak! Alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazarus sa gayon din paraan ay masasamang bagay. Datapot ngayon ay inaaliw siya dito at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking bangin na nakalagay sa pagitan namin at sa inyo. Ngayon, hinihiling ko ang mga Abraham pakiusap. Isuguin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Ako ay may 5 kapatid na lalaki. Suguin mo siya upang magbabala sa kanila. Nang sa gayon, hindi sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. Nasa kanila si Moses at ang mga propeta. Bayaan mo silang pakinggan nila. Hindi! Hindi ang mga Abraham! Sila ay magsisisi kapag pupunta sa kanila ang isang nagmula sa mga patay. Kung di nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga hikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Mga minamahal kong kapatid at kaibigan, ang kwento ni Lazaro ay isang patunay ng mahalagang aral na dapat nating matutunan sa ating paglalakbay dito sa lupa. Hayaang ibahagi ko ang mga natutunan ni Lazaro at naway buksan niyo ang inyong puso sa mga ito. Ang material na kayamanan ay walang halaga kung walang Diyos sa puso. Noong si Lazaro ay nasa lupa, siya'y dukha at punong-puno ng paghihirap. Samantalang ang mayamang tao ay nabuhay sa karangyaan at kasaganahan. Ngunit pagkatapos ng kamatayan, ang lahat ng yaman niya ay naglaho at kami ay nagkapalit ng kalagayan. Ang kayamanan ng mundo'y walang halaga sa harap ng Diyos. Ang mahalaga ay ating pananampalataya at ang ating malasakit sa kapwa. Huwag kayong magpakulong sa kayamanan, kundi ilaan nyo ang inyong puso sa Diyos. Ang malasakit at awa sa kapwa ay mahalaga sa mata ng Diyos. Isang malaking aral na natutunan ni Lazaro ay ang pagmamahal sa kapwa. Araw-araw, si Lazaro ay naghihintay sa pintuan ng mayamang lalaki. Nagbabaka sakali ng kaunting awa. Ngunit wala siyang ipinagkaloob. Ang puso ng Diyos ay para sa nagpapakita ng habag. Kaya ngayon, sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipagkait ang inyong tulong sa mga nangangailangan. Ibahagi ninyo ang inyong biyaya, sapagkat ang habag ay may gantimpala mula sa Diyos. Ayon kay Lazaro, kapag dumating na ang oras ng kamatayan, wala nang pagkakataon upang ituwid ang mga pagkakamali. Hindi na siya makakatulong sa mayamang tao at hindi na rin siya maaaring lumapit sa akin. Wala nang makakatawid sa malaking bangin na naghihiwalay sa langit at impyerno. Kaya
naman, sinabi ni Lazaro ay, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Gumawa ng kabutihan at sundin ng Diyos habang kayo ay may oras pa. Makinig sa mga salita ng Diyos at tanggapin ang kanyang pagliligtas. Ang mayamang tao ay nagmakaawang ipadala si Lazaro upang balaan ng kanyang mga kapatid. Ngunit sinabi ni Abraham, mayroon silang Moises at mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi natin kailangan hintayin ang milagro upang maniwala at magbago. Ang mga aral ng Diyos ay naririyan na. Makinig kayo sa kanyang salita. Tanggapin niyo ito at sundin ng buong puso. Ngayon pa lamang, naririnig ninyo ang kanyang tawag. Huwag ninyong ipagpaliban ang inyong pampagsunod. Tanggapin si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Ang pinakamahalagang aral na nais ipabatid ni Lazaro ay, tayong lahat ay makasalanan at walang makakapasok sa kaharian ng Diyos kung wala ang kanyang biyaya. Ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa mabubuting gawa o sa yaman, kundi sa pagtanggap kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang kanyang kamatayan sa krus ang siyang tanging daan upang maligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Kaya buksan ninyo ang inyong mga puso at tanggapin si Kristo, sapagkat siya lamang ang tanging daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang tunay na gantimpala ay nasa langit, sa piling ng Diyos. Bagamat si Lazaro ay naghirap dito sa lupa, ngayon siya ay nasa piling ni Abraham at ng Diyos, sa isang lugar ng walang hanggang kapayapaan at kagalakan. Ang gantimpalang iyon ay hindi dahil sa paghihirap ni Lazaro, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Sa pagtanggap kay Kristo, sambit pa niya, matatamasan ninyo ang walang hanggang buhay at kapayapaan sa piling ng Diyos. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa mundong ito, sapagkat ang tunay na gantimpala ay nasa langit.